Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Sagittarius. Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alam ko na marami sa inyo Sagittarius ang naghihintay ng messages, ng guidance. So ito na, para to sa linggong ito. May 5th hanggang 11. Okay. Sagittarius, this week, full moon in Cancer. Sinasabi sa'yo ng barahan na a personal issue reaches solution. So, parang, ano man itong personal mong problema, issue sa buhay, ay posibleng makukuha mo yung solusyon. Makukuha mo yung sagot, makukuha mo yung outcome. Or makukuha mo yung resolution ba? Sagot, answer sa mga pinoproblema mo. Okay, let love. Wow. 46, 42, 6. Sagittarius, sinasabi ng baraha sa'yo na siguro marami kang problema na na-encounter sa ngayon. Or marami kang iniisip na kung ano-ano sa buhay mo. But, ang sinasabi ng baraha sa'yo na ano man ang personal mong problema sa ngayon, pera, relationship, anak, pamilya, magulang, sinasabi ng baraha dyan na huwag kang mag-alala kasi makukuha mo yung solusyon sa linggong ito. Next card mo, sinasabi na gamitin mo yung pagmamahal mo or gamitin mo yung love mo para sa pagdedesisyon mo sa buhay. Para daw hindi ka mahirapan, sinasabi ng baraha na pag-isipan natin ng mabuti ang bawat actions natin sa linggong ito and make sure na hindi ka pagod, hindi ka malungkot sa pagdedesisyon, hindi ka masaya. Parang yung kailangan lang na yung tama lang na emotion para hindi ka magsisi sa bandang huli. Okay? Ace of Water, diba? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na prioritize your emotions, your relationship, and your intuition sa linggong ito. Or ibig sabihin yan, if you're looking for a relationship, friendship, or anyone na gusto mong maging karamay, yun, posibleng may papasok sa buhay mo sa linggong ito, makakatanggap ka ng message, or chat, or call from someone na pwedeng makatulong sa'yo emotionally. Okay? Okay. Next card natin is 10 of Fire and Ace of Water. Dito sa 10 of Fire, sinasabi ng baraha sa'yo na ito yung energy mo dito. 'Di ba? Merong nalulungkot, mayroong mga hinanakit sa buhay, meron ditong kailangan ng kalinga, kailangan ng assistance, merong sobrang pagod na pagod, stress, imbalance, gutom, walang pera. Basta parang ang Sagittarius to sa linggong ito ay sobrang drain and wasted yung energy niya. Kailangan yun ng tao na pwedeng makatulong sa kanya para kumalma ang kanyang nararamdaman. Sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang maging sensitive sa linggong ito. Sinasabi sa'yo ng baraha, huwag kang mag-alala kasi kung ano man itong pinagdadaanan mo nga sa ngayon, sinasabi na mayroong solusyon dyan. Lahat ng problema, lahat ng pinagdadaanan, may solusyon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung yung rason kung bakit ka stress na stress kasi kailangan mong kumita ng pera, parang restricted ka diba? Parang marami kang gustong gawin pero wala kang magawa. Dahil unemployed ka, nag-resign ka, na-terminate ka, nawalan ka ng love life, nawalan ka ng suporta from someone, from your family. So, nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra yung kagustuhan mo na magtagumpay sa buhay. Sobra-sobra yung kagustuhan mo na ma-recognize ka din ng asawa mo, ng boyfriend, girlfriend, or ng pamilya, even ng nanay, or ng parents natin na eto si Sagittarius, mabuti tong anak,
Eto si Sagittarius, mapagmahal tong asawa, parang ganyan. So, yung iba sa inyo dyan, medyo nagsiself-pity kayo sa linggong ito. Meron kayong nararamdaman na hinanakit sa magulang, sa kapatid, or to someone na pwedeng umutang ka ng pera, humingi ka ng pabor, pero hindi ka pinagbigyan. Okay, tingnan natin. Okay. Sagittarius, dito sinasabi ng bara sa'yo na huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi etong pinagdadaanan mo sa ngayon, ngayon nga, may solusyon dyan. And masusolusyonan mo siya sa linggong ito. Isang mayaman na lalaki, or babae, or kung sino man tong taong to, ang posible, successful, abundant, and prosperous siya, financially, ang posibleng makakatulong siya sa'yo, lalo na kung kailangan mo ng trabaho. King of Air, sinasabi ng bara sa'yo dito na isang Sagittarius ang talagang gustong-gusto niya nang makaalis sa kung ano man to na sitwasyon na mayroon siya. Pwede nyo iba sa inyo dyan, talagang ayaw nyo na talagang maghirap sa buhay. Pero, nakikita ko sa'yo dito, you're feeling rejected, feeling lost ka, 'di ba? Parang gano'n, nasa 3 of Air ka. Pero sinasabi ng bara sa'yo na kung gagamitin mo tong motivation, tong rejection na nakuha mo, lalakasan mo yung loob mo, 'di ba? Gagamitin mo itong mga opportunity na to sa harap mo kasi minsan, 'di ba, yung rejection, yung heartaches and anything na toxic and negative na nararamdaman natin. Akala natin, mistakes na yon, failures na. Minsan hindi. Minsan, it's an opportunity para ma-motivate tayo, 'di ba? Like for example, may kapamilya ka na hiningan mo ng tulong, tapos na-reject ka. So, gamitin mo siya as motivation, as determination, as an opportunity na kailangan mong magpursige without their help or without their assistance, 'di ba? So, gamitin mo yon as motivation. King of Fire, sinasabi ng bara sa'yo dito na may posibleng darating na job offer sa'yo sa mga susunod na buwan. And this one is long distance international job. And sinasabi ng bara sa'yo dito na kung ito ay talaga tatanggapin mo, ang pagkakataon na to na makapagtrabaho kayo, yung mga nasa Pilipinas lang ngayon, etong reading na to para sa inyo. Kung halimbawa, may mga pagkakataon na ibigay sa iyo ang universe na makatrabaho ka sa ibang bansa, i-grab mo yung opportunity na to kasi dito ka talaga magiging King of Pentacles. Dito ka yayaman eh. Dito ka makakabawi sa mga financial problems mo. 'Di ba? So, yun guys, yun ang nakikita natin. And kung nasa ibang bansa ka na, and feeling mo stagnant ka sa lugar kung nasan ka ngayon, hindi pa uli ang lahat, 'di ba? Maraming bansa, maraming kontinente na pwede mong puntahan. Na pwede mong i-try yung luck mo diyan, 'di ba? So, kung makikita mo dito, sinasabi ng bara sa'yo na sa ngayon medyo hindi pa natin masasabi na talagang nandun ka na sa minimiti mo, 'di ba? Hindi po pa alam eh. Wala ka pa doon eh. But sinasabi ng bara sa'yo na on the way ka na. Incoming na to eh. 'Di ba? Incoming na to. And gusto ko lang ibigay sa'yo as, 'di ba, parang motivation na bago dumating yung breakthrough, bago dumating yung prosperity and abundance na yan, or success sa buhay ng tao, talagang dadaan muna siya sa pagsubok. Walang tao na naging successful na pagkagising niya sa umaga, successful agad siya. Lahat pinaghihirapan. Kahit yung nanalo na yan sa loto, naghirap din yan eh. Kasabihin natin, swerte na. Hindi. Naghirap siya eh. Kasi maraming natalo na sa kanya. Okay, nakita lang natin yung panalo niya. Pero,
Yung mga time na tumataya siya, na-stress na siya, hindi natin yun nakikita. So, parang sa'yo din to. If kung ano man tong pinagdadaanan mo sa ngayon, pagdadaanan mo lang yan. Kasi maganda yung pasok sa'yo dito eh. Sinasabi na nasa kamay mo yung susi para makuha mo talaga yung talagang success na depende sa kung ano yung success para sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!